Magandang araw po mga kababayan. Yan. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon itong pangyayari at kaganapan diyan man sa atin sa Pilipinas o sa buong mundo. Ito po. ah Malungkot mong sabihin na ang mga pangyayari ngayon sa ating lipunan at saka buong mundo ay apektado talaga lahat mga kababayan. Ito po, sa gitna ng paghihirap ng ating bayan, paghihirap sa ating mga mamamayang Pilipino dyan sa Pilipinas, kung saan dako man sa mundo, alam mo po mga kababayan, kahit OFW, andito po sila sa malayong lugar dahil sila ay nagtatrabaho, hindi naman nila ini-enjoy yung pamumuhay rito. Hindi nila, kung mayroon na pagkakataon na makapamasyal sila, yun lang, nakikita lang nila kung ano ang kaginawaan dito. Pero ang sa totoo ay niraramdam pa rin nila kung ano ang kalagayan diyan sa Pilipinas. Parang ako, mahirap naman na magpakasaya ako dito tapos yung mga kapamilya ko ay nararamdaman nila ang paghihirap doon. Hindi po. Nagshi-sharing kami, nararamdaman ho namin. Kaya, dito mga kababayan na sa gitna ng kagipitan natin ngayon, makikita ho natin mga kababayan na ang ating leader, wala silang contingency plan kung anong gagawin nila. Nagkaroon ng emergency power ang ating Pangulo at hindi nila alam kung paano gagamitin ang power na yon. At higit sa lahat, ito mga mambabatas natin, inuuna pa rin nila yung pagtanggal sa Vice Presidente kaysa aayusin ang pinakaimportanteng mga bagay na makatulong sa sambayan ng Pilipino. Diba? Dito po tayo sa usapang impeachment mga kababayan dahil sa susunod na mga linggo, mag-umpisa na sila. Nagpahayag na sila kung ano ang mga ebidensya, kung ano-anong mga bla 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 bla, anong mga kaikikan dyan sa Justice Committee na pinanguluhan ni led by Congresswoman ano bang palayaw yon? Si Luistro? Si Beatrix? Kung hindi ako nagkakamali. Ay siya ang committee chairman sa Justice Committee. At alam ho natin mga kababayan na itong mga member ng Justice Committee ay lahat sila ay gustong mapatalsik ang Vice Presidente. At ano bang mapupulot natin dito na fair? Sa buong komitiba, sila lahat ay nagkakaisa na gusto nilang papatalsikin ang Vice Presidente. Yan. Pero kahit alam nila na ang mga paratang nila sa Vice Presidente ay wala silang ebidensya, wala silang detalye, pero pinipilit pa rin nila na magagiging sufficient in grounds. Yeah. Ito po mga kababayan, ganun kabuisit ang ating mga lawmakers na dyan sa komite. At saka ito namang mga tao talaga na ayaw sana nila nga makipag-participate dyan sa impeachment dahil nga sa rason na parang pinangakuhan sila sa 4-letter release, hindi kasi na-impeach agad yung
Vice Presidente, di tulad ng mga nakaraan na automatic impeach, nagkaroon sila. Ngayon naman, medyo matatagalan. Atat-atat na eh. Lalo na sila ngayon nangangailangan dahil krisis eh. Alam mo natin mga kababayan dito, daan lang natin to sa tawa-tawa ha. Kahit napakasakit talaga itong nangyayari sa ating lipunan. Ito ang mga mambabatas natin, ito mga opisyalis natin na hinalal ng sambayan ng Pilipino na instead na sila ay makagawa ng mga bagay-bagay na makakatulong para mapagaan ang pamumuhay ng sambayan ng Pilipino, pero sila pala ang dahilan bakit tayo mas mabigat, lalo pang bumibigat ngayon na tinamaan tayo ng crisis. Anong gagawin natin dito? Ngayong mga next week, magkaroon na yung Salintin season natin patapos na. Mag-ano na tayo sa Holy Week. Pwede kaya sila na yung mga nagre-ritual sa Holy Week, sa Binisanto ay may ipapako sa cross? Pwede kaya na yung lansang na instead na ipapako doon sa mga kamay, doon sa mga nag-ritual, ipako natin sa noo sa mga mambabatas? Pag magkulang pa yung pako, magboluntaryo ako, bibili ako ng pako at saka samahan ko pa ng martilyo. Para talaga yung malalim yung baon, yung aabot talaga sa ano nila, sentido nila, hanggang maintindihan nila ano talaga ang karapat-dapat nilang gawin. Ito na po, pag-usapan natin mga kababayan. Ano tong sa impeachment ni VP Sara patungkol doon? Yung sa number 1, yung sa confidential fund. Alam naman natin na ang confidential is confidential. At saka itong value, itong figure ng confidential, binuo nila na mga 165 million. Wala naman silang pinakita na detalye, exact picture. Yun ba talaga yun? Inubos ba talaga? Linusay ba talaga? Di ba? Wala. Okay, fail para sa akin. Pero binigyan nila na sinasabi nila na may substance pala yun. Pangalawa, itong sa salin, sinama pa rin yung mayor pa si VP Sara. Pero inimpeach siya bilang vice presidente, dapat sana yung sa taon lang na nagiging presidente siya at saka hanggang ngayon. Pero sinama nila nung mayor pa para medyo malaki-laki. So naghanap sila na malaki talaga tong unexplained wealth. Ano tawag sa kanila? Yung sinong yung paratang naalala ko, si Redon. Tapos yung mga paratang nila, mga accusation nila, wala naman detalye. Pero nagkaroon pa rin ng sufficient and grounds. Tapos ito pang sa grave threat. Napakinggan ko sa mga abogado, hindi naman impeachable offense itong grave threat. Pwede naman daw kasuhan si VP Sara diretso. Pero hindi nila kinasuhan, so dinagdag nila sa for impeachment. So ibig sabihin, nagkulang ang mga ebidensya nila. Kaya nga kahit itong ikakaso mo na lang mga criminal case, doon na lang sa impeachment. So, ibig sabihin, pinakamatibay na talaga dahil nagkaroon na ng final vote for sufficient and grounds. So, hihintayin na lang natin ano ang mangyayari.
Pero mga kababayan, itanong ko lang sa inyo, naniwala ba kayo sa lahat ng mga sinasabi? Naniwala ba kayo sa resulta sa botohan diyan sa Justice Committee diyan sa Kamara? Ang lahat na andoon sa committee ba ay sila na nga ang nagplano dati noong nakaraan pang taon na i-impeach si VP Sara at hanggang ngayon sila ang humawak sa committee ba? May integrity ba yun? Ang committee ba na yun? Anong maitawag natin sa kanila? May dignity pa ba? May integridad pa ba ang Kamara? Parang dinudungisa nila. Ito mga kababayan, purely politika. Hindi ito pananagutan, politika ito eh. Dahil pag pananagutan mo pa lang, dahil sa napapanood ko at napakinggan ko sa mga abogado, halimbawa lang, doon sa kanyang grave threat, yung pagsabi niya na pag halimbawa mapatay ako, ipapatay ko rin yung mga demonyong yun. Parang ganon, di ko lang pangalanan, demonyo, silang tatlo, demonyo. Hindi naman niya ginawa, sinasabi lang niya, walang criminal offense yun. Kaya nahirapan silang magsampa ng criminal case dahil alam naman nila. Kaya dinali lang nila doon, dinagdag lang nila for impeachable offense. Ang tanong, may kabigatan ba rin yun? Isasama ba rin yun? Di ba impeachment trial, bakit isasama mo yung mga kaso hindi naman pang-impeach? Pwede mo naman kasuhan kriminal. O ano tawag doon? Kagaguhan. Pagkikita natin yung mga taong gago, nakadamit ng maayos, yung chairwoman dyan, nakabalintawak pa, Pilipiniana. Tapos pag magsasalita pa yung kabilang abil, parang si Percy Sardinia. Di ko lang alam kung survivor pa ba rin yun. Di ko lang pinangalanan ha. Alam niyo po mga kababayan, nabubullshit lang ako eh. Hindi ko man sila pinipersonal pero ganun pa man rin, parehas man lang din. Personalin ko na lang siya, artist nagpapalabas ako ng saluubin. Ito lang nga, sa dami-daming bagay na dapat sana nila pagtuunan ng pansin. Lalo na ngayon, paghihirap ng mga Pilipino, yung wala pa na yung gira. Hindi pa ngayon nagtataasan ang, hindi pa bumababa ang value ng ating pera, naghirap na tayo, lalo na ngayon. Diba? Kami dito, may mga ipapadala pa kami dyan sa Pilipinas. Masaya pa kami dahil nagkakaranda pa yung pera. Ipapalit sa pera namin dito. Paano yung nasa Pilipinas? Paano yung bilihin natin? Lalaki nga ang value, ang figure lang lumalaki. Alam niyo po, pag ang figure ay lumalaki, tapos liliit ang buying power niya, yun. Anong epekto sa ating ekonomiya? Ano? Maganda ba? Sabi ng Pangulo natin, normal. Normal lang lahat, normal. Normal pa ba yun? Tawag dyan? O hindi lang niya naramdaman dahil siya ay abnormal? Nagtatanong man lang tayo. Hindi man tayo, hindi man natin siya, anong tawag ba yung sa Tagalog yun? Pinaratangan na kung ano-ano. Nagtatanong lang tayo. Yung sitwasyon ngayon ay sinasabi niyang normal. Nagkahulugan ba siya na hindi na normal ang pag-iisip niya? Dahil yung panahon na yon hindi naman normal. At sa nakita niya ay normal lang, abnormal siya. Diba?
Oo, so pakinggan muna natin dito. Ito si Tubi Chanko. Alam mo natin dito mga kababayan na ito si Tubi Chanko. Tubi Chanko, ano to pulang-pula to Dahil parang sila magka-close family to sa ano sa sa pamilyang Marcos. Parang ang asawa nito ay kapamilya ng Marcos or siya ba? Basta ano to? Nasa administrasyon talaga to. Dahil alala nyo, yung nung nakaraang eleksyon siya ang campaign manager si Toby Chanko. So pakinggan natin dito, ano tong sa interview niya patungkol dito sa reaksyon niya patungkol sa impeachment kay VP Sara. Tunghayan muna natin mga kababayan. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya at kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that. No? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no. Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no. Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability Accountability means parehong standards. Hindi po. Okay, sang-ayunan ko yung sinasabi mo. Gusto mo parehas ang standard. Sa mga pahayag doon, sa mga pagpalabas ng mga akusasyon doon, parehas yung standard, parehas yung batas na ini-implementar nila. Parehas yung rules dyan sa proceeding sa Justice Committee. Pero ang nasa Justice Committee at iyong chairman, ibatos doon, sang-ayon doon sa ginagawa ng presidente. Kahit mali na yung ginawa ng presidente, sa tingin nila, tama pa rin. Kaya yung mga paratang lahat na isinampa, umabot sa Justice Committee, hindi nila pinaniwalaan. Kaya walang substance. Pero parehas yung fair naman talaga. Sa akin lang, fair naman talaga. Parehas ang rulings. Wala tayong lusot dyan. Kahit sabihin naman natin, gusto natin parehas yung standard. Pero yung paniniwala nila ay hindi naman yung nakasulat. Ito ang paniniwala natin na sa ganito. Wala. Pabor sila doon dahil nakinabang sila sa ginawa ng Pangulo. Dito kay VP Sara, talagang nakiramdam sila na halimbawa makalusot ito si VP Sara, hindi tumariglo. Sabi nito unahan na lang natin to dahil napanood ko na to. Unahan lang natin to si Tubi Chanko. Hindi pwede mariglo si VP Sara. Kaya nakiramdam na to ng takot. Kung baga sa Bisaya pa, yung bot-bot ba, yung bot-bot sa puwet, yung tumutulak ng pag umiibak tayo. Pasensya sa kumakain yun, nanginginig na
Parang may symptoms na sa Almoranas. Hindi na mapakali. Yun. Kaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos. No. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado sa Natural talaga. Batos ka talaga dahil alam naman ho namin na ano ka. Ulahan ka talaga. Wala akong ano dyan. Pero yun nga, sinasabi ko kanina, Mr. Chubby Chanko, na parehas yung standard na ginagamit ninyo, parehas yung rules na ginagamit ninyo, pero ang paniniwala ninyo hindi patas. Kaya pinaniwalaan ninyo kahit alam nyo na may mga, alam mo po, ikaw, insufficient yung sinasabi mo doon, bumuto ka ng insufficient. Pabor kay Marcos. Anong si mo? Tapos doon kay BP, anong masasabi mo? Kaya nga, hirap nga dito mga kababayan. Hirap nga dito mga kababayan na itong mga mababatas natin salungat doon sa mga sinasabi nila at sa mga ginagawa nila. Ito po, kung pakinggan natin to tuloy-tuloy, parang nasa neutral siya. Nasa neutral, nasa gitna siya dumadaan, pero pabor pa rin sa kabila. Ang gulo. doon sa pag-file niya ng ad anong tinawag na ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So mukhang baka no, hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible baka pauwi na naman dito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Ayun. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. Oh. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. No? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final. No? O yun. Ano ba yung isa? Yung threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi ng videos o matibay ng credential. Ha? Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Yun. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Sila nag-file, hindi yung tatlo. Yung nag-file, yung mga ipal-ipal, yung mga himod puwit, yung dumidila sa bayag ni PBBM. Na baka sakali sila, alam mo mga babayan, dito mga linta to eh. Mga linta to. Himod puwit talaga to dahil alam nila na makinabang sila rito. Pag doon sila kakampi kay BP Sara, wala silang makinabangan.
hindi talaga mag-participate si BP Sara sa mga pera, di pamumudmod na sila rin ang makinabang. Kaya doon sila doon sa ugok-ugok natin na dahil sinong advisor diyan na sinto-sinto din siguro yung advisor na yan. Makikita man natin ngayon sa mga pahayag niya kung anong sinasabi ng Pangulo natin, kung kayo nang humusga sa mga makikita natin sa mga post sa social media. Hindi naman siguro yun AI generated. Totoo naman siguro yun. Pero sa mga sinasabi niya, normal pa ba yun? Pero kinampihan ng committee yun. Ang PI na yun. Kinampihan. Dahil sila ay makinabang. Diba? Hindi accountability, kundi pangungurap pa rin. Pangungurap. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threat? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Ba't hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung Di ba dati, alam niyo po mga kababayan, di ba kinasuhan si BP Sara doon pinaimbestigahan si BP Sara doon sa NBI patungkol doon sa sa grave threat na yun, yung pagbabanta niya sa 3 katao kasama yung Pangulo. Dapat ipresenta nila yung anong resulta, ano yung report doon sa NBI. May kabigatan ba yung sinasabi ni BP Sara? Wala naman silang na-present. Sinasabi lang nila. Kaya nga, dinagdag lang nila dahil alam ho nila na kulang ang kanilang mga detalye sa kanilang mga paratang. Pero ganun pa man, para sa akin lang, gusto ko matuloy talaga para magkaalaman na hindi natin alam kung anong ibibida dito ni Inday BP Sara tungkol doon sa mga paratang niyan. Pero pagkakaintindi ko dito opinion ko lang ito halimbawa magkaroon na itong trial, matuloy na talaga doon sa Senado, ano lang talaga, focus lang talaga sila doon sa focus lang talaga doon sila sa issue kung anong meron doon. Ang kagandahan lang dito kay sa kampo nila ni BP Sara, hindi na sila maghahanap ng mga ebidensya dahil sila ang pinaratangan Yung nagparatang ang maghanap ng ebidensya. Kaya nagkakandara pa sila na ngayon pagdagdag sa ebidensya. Dahil itong tatlong una, ngayon dinagdag pa nila si Madriaga. Ikukunik pa nila doon sa mga drug at saka sa pugo. Saka yung paghahakot ng pera daw para kung ano-ano lang kaikikan yung ginawa nila. Kumbaga tatambakan nila ng mga paratang ang Pangulo pero wala naman silang detalye. Para ka lang nagbibinta, para ka lang nag-present ng isang drawing. Ito, drawing to, pero wala ka namang linagay. Ano bang dimension nito? Gaano ba ito kalaki? Gaano ba ito ka-precise? Para pagawin mo, mapatunayan mo na ito talaga ang totoong drawing. May kumpletong detalye. Hindi nga pipirma na. Halimbawa mo mga babayan na gagawa ka ng dito lang sa naalaman ko. Gagawa ka ng building plan. Sa building plan, lahat hindi lang basta-basta drawing. Bawat guhit dyan may
may meaning, may kahulugan, isusulat mo doon. Ang sa kanila, drawing lang, ginuhitan lang, walang natuturo ano yon. Paano maintindihan yun sa mag-interpret? Paano ma-interpret yun na wala namang detalye? Hindi ako professional, grade 6 lang ako, pero sa dami-dami kong nakikita at nababasa, medyo nakaintindi ako kunti. Kahit itong bibili ka ng appliance, diba? Bibili ka ng appliance, makita mo halimbawa TV, pag tingin mo sa likuran nakalagay itong nameplate, makikita mo yung kailan ni manufacture, anong power consumption, kung anong ikan pa dyan linalagay nila, at least maintindihan mo, itong TV ko, ang pangalan ay gawa sa doon, ang power consumption niya, ganun, voltage level niya ay mag-work sa ganito. Ganun. Pero sa kanila, sabi lang, yon, may grip trait. Natatakot na sila sa mga, yung grip trait na yon, sinabi ba lang ni BP Inday na, halimbawa, mamatay ako, ipapatay ko pa rin to. Di, pag gusto nilang mamatay, di, papatayin nila si BP Sara. Hanggang ngayon, buhay BP Sara, di walang safety sila. Hanggang buhay si BP Sara, safety sila. Tapos halimbawa, mapatay si BP Sara, tapos mapatay sila, sinong kasuhan nila? Patay na yung nag-treat sa kanila. O di ba? Ganon. Maliban lang kung matuntun ninyo yung taong pumatay. Pero ang nag-utos, wala na. Patay na eh. Absilto. Ito, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Correct. Hindi pa nga release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako release ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon, kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa mga hipokrito talaga. Ang kay BP Sara lang gusto nilang bulat-latin, ang sa kanila hindi. Dahil wala nga silang konkretong ebidensya, kaya kung ano-ano na lang na pwedeng ipupukol doon sa bisi para mapatalsik. O di ba? Ganun ka atat itong mga mambabatas. At ano bang dito mga kababayan, na ano bang makukuha natin na fair? Yung patas ba na laban na itong komitiba na sila ang anong tawag dito? Sila ang nag-akusa. Kumbaga sila ang prosecutor, sila ang nagparatang, sila pang prosecutor, sila pa ang nagparatang, di ba? Kumbaga, pag imbitahan ka pa doon sa kanilang komite, pag upo mo pa lang, kumbiktado ka na, wala ka pang sinasabi. Ganun ba ang fair? Sinasabi nyo na patas ang standard, kailangan na kung anong ginawa doon sa presidente at saka vice-presidente. Hindi mo na kailangan ipatawag itong, kung patas man lang, hindi mo na kailangan ipatawag ang presidente.
Di mo na kailangang ipatawag itong mga representante dahil wala, hindi naman lang nangyari doon sa ano. Hindi nangyari naman doon sa ano sa presidente. Sa bagay, hindi pa naman umabot doon. Pinatay na nila yung kaso, hindi na nila pinaniwalaan itong paratang sa presidente kahit alam naman nila na sila mismo nakinabang sa ginawa ng presidente. Nako, bayang Pilipinas. Ganito talaga mga kababayan kung paano nila binastos ang ating batas, no? Tapos, isip-isip tayo. Karma na lang hinihintay natin para sa kanila. At itong karma nito ay isa pa rin tayo sa nakinabang sa karma. Yung mga ginawa nilang nakawan. Ginawa nilang pagbibinta ng ginto. Ngayon naman, nag-iisip naman yung presidente natin na magbibinta naman ng ari-arian ng gobyerno para ipangtustos atin. Ubos na. Yung ginto dati, ubos na. Hindi natin alam kung saan dinala yung pinagbintahan. Ito na naman, may plano namang magbibinta sila. Buka natin si Ate Claire kung kahit sa sanlaan man lang, kung may magpasanla dyan, iwan ko lang, swerte ko lang masanla yon. Pag ibinta, walang bibili siguro dyan. Isama na rin si isama din sa ibinta, isama yon si Dilima, si Jokno, si Perse, si Father Plabe, sino pa yon, si Luistro, si Abante, i-wholesale na yon. Subukan natin ibinta. Ay nako, bakit din na yun ibinta ni Marcos? Yun ang mga taong yun ang mga taong diehard sa kanya. Ibinta, sabihin natin, kayo muna ha. Punta mo na kayo doon sa kung saang binta doon. Mangungutang tayo doon, collateral muna kayo doon kayo muna magtrabaho, magwalis-walis muna kayo doon. Para makinabangan naman yung mga Pilipino. Ay nako. I will not be swayed by those who are pro BBM. I will not be swayed by those who are pro Sara. Basta ako kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Hindi sa akin nga, again. Yes, okay, sa akin, hindi, it's explicit. It's explicit. No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. Oo, pero kung yung yes, pero kung yung mismong tinakot, hindi nag-file. Nag-file ba yung mga tinakot? I don't know kung nag-file sila. Wala. Ha? Yung nag-file, yung mga taong ipal-ipal, yung cancer, may cancer umano, natin ang mga Pangulo ng Pilipinas yun, highest leader yun, para bang nag-overacting. Yung kaingan lang ba, kaikikan ba, para mapakita lang nila ang kanilang, ibig sabihin na full support. Pero itong mga taong to, pagkawala na ni Marcos sa posisyon, itong mga taong tong dumidila ngayon sa bayag ni Marcos, sila yung tao din maghahabol doon. Alam mo kung bakit? Uunahan na nila para hindi sila idamay. Ba? Unahan nila. Sabi nila, habang, tingnan natin, pagkatapos itong termino, mag-ano na to kanya-kanya na tong kanya-kanya na tong tago, kanya-kanya na tong safety kung saan ito papanig. Alam mo natin, tingnan, bantayan natin tong mga mukha nitong mga kababayan ha. Pag halimbawa manalo si BP Sara sa 2020, tandaan natin to, pagpatawa-tawa to pagharap si
VP Sara, iwan ko lang. Kagyan, sabihin natin si VP Sara, pag halimbawa, ito, VP ha, pag halimbawa, close kami ni VP. Sabihin ko kay VP, sa persona mo, makikita mo itong mga mambabatas na doon. Pag halimbawa, tandaan mo itong mga mukha nito. Pag halimbawa nga, gusto makipagsikan sa'yo, magdala ako ng uling. Yung pangguhit dito sa Ash Wednesday, pabindisyonan mo kay Father Plave itong uling. Tapos, pag mag-shake sila, bago ka mag-shake, guhitan mo yung Hindi ganito ha, hindi cross, pababag, yung X. Lagay sa noo, X. Grabe ka naman rin, di ba? Oo nga talaga pag ako presidente, ganon, sige, isisikan kita pero barkahan kita, ikis ka, ikis. Wala ka sa akin, wala ka. Dito kita talaga iguhit sa noo, ikis talaga. Hindi talaga yung pare sa pare na cross, hindi, ikis yung, hindi letter T, letter X. Dahil halimbawa ako, binubuisit nyo di bubuisitan na rin tayo para parehas na. So ano naging resulta ng though quasi judicial yung Congress, anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro ilabas nila, 'di ba? Kung ano man sabi niyo din sa parang threat ni na provoke na Hindi, okay, isa pa yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, 'di ba? 'Di ba ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin, 'di ba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba hindi natin patakbuhin sa Correct. Bakit yung paghalimbawa natakot kay VP Sara, gusto nyo patalsikin, bakit idamay nyo ang mga sambayan ng Pilipino na gusto si VP Sara? Alam po dito mga kababayan kung walang masyadong supporter si VP Sara, hindi nila magawa na i-impeach. Dahil alam naman nila, hindi ito mananalo to, wala tong supporter. Pero nakita nila na si VP Sara, sa dami-dami ng sumusuporta, wala na sila magagawa, yun lang ang impeachment, ang kaya nilang gawin na masigurado nila na hindi na talaga makatakbo si VP Sara bilang presidente. 1+1 lang yun. Madali lang intindihin. Ito ba sa mga nakapanood nitong video nito, huwag kayong maniwala dyan. Sa mga paratang. Hindi naman sinasabi ako na paniniwalaan niya ako, pero ngayon sasabihin ko lang, huwag kayong maniwala dyan. Niwala kayo sa akin. Niwala kayo sa akin. Hindi naman sinasabi ko nga doon tayo sa green, doon tayo sa pula, doon tayo sa yellow. Ang tama. Doon tayo sa tama. Nakikita natin na itong ginagawa ng administrasyon ngayon at sa kanilang mga cronies, mali. Itong ginawa ni VP Sara, doon siya sa tama. Kaya dinudungisan lang siya ng mga maling paratang para wala na tayong mapagpilian na lahat na lang itong bangag natin, mali. Itong busy na to, mali. Itong mga taong nagparatang kay VP Sara, sila ang lumalabas na sila ang tama. Pero wala itong maidulot na mabuti sa ating bansa. Maniwala kayo sa akin.
Yun ang pakay nila. Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment cases to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president. No, for me, it's not that eh. I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principio, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Rinerespeto ko yung grupo ng Makabayan, rinerespeto ko yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo, 'di ba? Naniniwala ako prinsipyo nila yun. Pwede tayong respeto pero hindi tayo naniwala na may mga prinsipyo sila. Hindi ko niwala may prinsipyo yon. Nagkaroon lang sila ng pakinabang. At number 2, doon sa Makabayan Black, nasaktan lang sila dahil tinamaan sila. Pero prinsipyo, wala. May prinsipyo ba yung mga tao na yon? Wala. Pati yung pare, may prinsipyo yon? Nako. Sinisira na nila na institusyon sa kaparian. No. Dinamay pa nila yung institusyon sa kamara. Ito namang mga babatas na mga gahaman sa pera, naghihintay na for later release. Ayun, to the effort. Alam mo ate, itong mga sinasabi na Congressman Libiste, yun, Leandro, na may sila yung pagkatapos ng yung break, yung sa Lenten season, anong tawag doon? May mga bonus pa raw. Kumbaga sa mga sa mga empleyado, sa mga company, may 13 month doon sa December at saka yung dito sa almost mid-year, parang mid-year bonus pala yun, 14 months. Ay, nako. Tapos magkano yon? Hindi yung thousand ha, per congressman. Millions ang pag-usapan dito mga kababayan. Ganon sila ka tambalulo. Ganon sila ka tambaloslos. Ito yung mga kasamahan ko sa Congress. Aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Yun. Pero hindi pa sila nananagot eh. Yun. Diba? Aminin natin yan. Amin. Takot Yung 25 lagi kayo. Marines, o yung 18 Marines. Di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, di nagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit? Oh, totoo. Ito nga, dati kung naalala natin mga kababayan, noong nakarang taon, mga vlogger, pinatawag dyan. Mga vlogger, pinatawag. Bakit itong Marines, pinangalanan itong mga congressman, bakit hindi talaga nila mapatawag? Tama ito Mga vlogger, pinatawag. Kakasuhan ng mga cyber libel. Kung anong ikakaso nila, pinatawag nila. Itong Marines, hindi talaga walang gawa-gawa noon. Diretso, pinanutaryuhan ang kanilang mga salaysay. Totoo, buti lang ito naisip ko Naalala ko yung mga nakarang taon. Daming mga vlogger na pinaharap dyan sa komitiba. Dyan sa kamara. Umiiyak pa nga yung, sino ba yung Joy? Joy ba yung babae? Umiiyak pa dahil ikukuntib sana. Yun kapangabastos. Pero yung kabastusan ng mga congressman ngayon na mga involved doon sa nakawan ng pera, hindi umubra sa Marines, hindi nila magawang pinatawag. Biro mo pati ang Blue Ribbon, takot. Si Ping Lacson, takot, ipatawag. Anong rason ni Ping Lacson? Baka makuntip lang silang lahat, ang dami nila, wala na tayong pwesto dito sa Senado.
Dati kahit hindi puno ang Senado sa nakulong nila, gusto nilang ilipat sa mga kulungan na may mga criminal case. Pero ngayon, bakit sila takot? Hindi ba nila pwede ilipat doon sa mga ano? O ilipat dali na doon sa Bilibid itong mga ano, pag hindi makasyadan sa Senado, bakit hindi nila subukan? Kasi takot. Di ba? Tama to si Tubi Chanko. Tama ka sir, hindi may tama yung kaibigan mo may tama. Ikaw tama ka talaga. 18 Marines. Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? Ako na sasagot dyan. Dahil sila ay takot. Dahil pag halimbawa ipapatawag sila, sabi niya, mamaya, sabi, yung mga nasa committee dyan, magkatabi sila. Alam mo natin ito, itong mga nasa committee, magkakampi-kampi yun eh. Pareha sila ng mga mudos, kaya isang grupo. Itong mga playing safe, dito lang sa gilid-gilid Tulad dito, walang komitiba na walang komitibang hinahawakan. Playing safe lang to. Halimbawa magkaroon, pag magkaroon lang, ilagay lang dyan, basta hindi ko tinanggap. Kahit kasama sa hatian, kumbaga, close lang yung huwag ka lang maingay. Ganun lang. Kumbaga, batas sa mga Makabayan Black, wala kang nakita at wala kang narinig. Ay, nako, lokohan na to mga kababayan. Itong nangyari sa itong gobyerno, nako, lokohan na. Napasok na kasi na yung mga rebelde. Napasok na kasi. Kaya yun ang galawan. Kita mo, harap-harapan na. Harap-harapan na, binabali yung mga husti, binabali yung mga batas. Nako po, saan ka pa nakakita? Only in the Philippines. Dito po mga kababayan kung sino yung magrereklamo, dapat imbestigahan itong inireklamo mo. Pero ang nangyari, ang nagreklamo ang imbestigahan. Pero ang nagkagandahan lang dito sa mga 18 Marines, hindi nila mapatawag dyan sa Kamara at hindi mapatawag sa Senado dahil takot. Takot dahil Marines yun hindi Maro. Marines. Hindi Maro. Kaya sila dyan sa Kamara, sa Senado, sila mga Maro. Takot sila sa Marines. Alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. Mali ka sir. Sa akin lang sa Marines, naniwala ako sa inyo sa lahat sir. Saludo ko sa inyo. Dahil ano bang mapapala ninyo kung maggawa kayo ng mga bagay na hindi totoo, na idadali nyo yung mga malalaking tao? Kung sa akin lang, kung ako halimbawa Marines ako, kasama ako sa kanila, tapos may nalaman ako, kahit sabi, halimbawa, nalagay sa sarili ko, Marines ako. Halimbawa, nakapaghatid lang ako ng isang business, kahit halimbawa, nakapagtrabaho lang ako ng 1 week, tapos nakapaghatid ako, kasama ako sa naghatid, o nakabuhat ako, or basta kasama talaga ako, magsisiwalat ako na ako mismo nakasaksi na isang bisis ako naghatid. Dahil ba sabihin natin na kahit isang bisis lang hindi mo na paniniwalaan? Dahil yung iba, bakit marami siyang naihatid, marami siyang kinalaman at ikaw isa lang nakisali ka pa? O di ba? Kasi iba napakalaking nakawan, hindi 1 million. Billions, almost trillions yung nawala na pera ng bayan.
At saan ka pa? Hindi linagay sa bangko? Linagay sa malita? Kaya nag-hire kayo ng tagbilang at saka tagbuhat. Kaya nabuking na. Ay pag ano na, sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Kung mapapatawag ng 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to justify, to corroborate some of their... No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga naka-ano doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Di ba? Merong mga statements doon na hindi ako convinced na totoo. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga nahan doon na sa tingin hindi ako kumbinsido na totoo. Tapos saka ko pag-aralan during the break. Ngayon, yung totoo na nakita mo niya. ay, hindi, tsaka na, ikaw naman. Tinanong ko nga. Hindi ko alam kung sino nasa likod eh. Ganun nga eh. Ikaw sa akin, hindi ko tinitingnan kung sino yung nasa likod eh. Sa akin, kung ano yung totoo, totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Diba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? Ayun, sinabi kasi ni Secretary ni Congressman Puno na Ay, sorry. Sanay kasi ako siyang sa tawaging Sec Puno eh. na Kasi nade-delay daw yung mga projects daw ng mga congressman kasi daw na FLR daw yung mga budget na yung FLR daw sa DBM yung 2026. hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR. Sa district namin, Pilar. Hindi pa tapos ang impeachment eh. Alam mo mga kababayan na ito po ang ginagamit nila bala. Dinadaan kasi nila sa proyekto. Halimbawa, pag hindi ka pumirma, wala kang proyekto. Pag wala kang proyekto, wala kang porsyento. Pero ang importante dito sa mga tambaluslos na yon, hindi proyekto. Basta ma-release ang pera, magkaroon na sila ng porsyento. Basta ma-impeach ninyo to, mas lalaki ang inyong porsyento. Sabihin natin, sige, for later release. Dibawa, sa ano mo, distrito mo, may 1 million ka. Sige, basta ma-impeach si BP Sara, yung proyekto mo roon magkahalaga ng 2 million. Palakpakan. 2 million na. Masaya yung mga tao. Mabait si congressman. Napakagaling. Yung dati, kita mo, ang proyekto natin nagkakahalaga lang ng 1 million. Kita mo, nang na-impeach na si BP Sara, lumalaki. Si BP Sara talaga ang problema ng ating bayan. Tingnan nyo, lumalaki ang proyekto natin. Pero di nila alam na lumalaki din pala ang porsyento ni congressman. Ay, nako. Dito talaga, ikot-ikot talaga yung utak natin dahil itong mga utak ng mga kawatan talaga, ang hirap habulin mga kababayan. Hirap habulin. Kaya yung mga kawatan, hirap habulin. Laman na lang natin, limas na yung mga pera natin sa kaban ng bayan. Napag-alaman lang natin kung paano dinala, paano binuhat, paano kinarga, saan linagay, at paano binilang. Huli na, wala na. Wala na yung pera. Andoon na. Saka pa nalaman natin, nasa malita pala. Marami palang nagbuhat dahil mabigat pala. Ang bilangan pala, hindi talaga per piece, per million pala. Itimbangin lang pala yung dahil sa 1 million, 1 kilo, timbangan lang pala. May counting machine, 1 million. Counting machine, 1 million. Sit ka lang doon.
1 million. Tapos yung pera, sus, grabe yung pera, saan nakalagay sa shot. Tapos bagsak, tsak, stop, 1 million na to. Tapos timbang, yan, lagay sa balot. Diba? Sakala natin, kaya itong mga galawan na magnanakaw, hindi mo talaga makadya. Dahil makita natin sa mga sa post sa mga social media itong mga nakawan. Ito lang, example lang nga nakita ko kanina. Nasa convenience store, yung babae, may binili, tapos may lumapit na lalaki, may binili rin, tapos unang umalis yung lalaki, tapos yung nasigpatan yung nakita niya na may kwintas pala, ginto yung babae, bumalik siya, hinablot yung kwintas at kalabas siya. Ganon talaga ang magnanakaw, hindi mo alam ang galaw, hindi mo makikita sa mukha yung magnanakaw. Ang magnanakaw kasi kamukha lang natin eh. Minsan nga mas pugi pa, mas presentable pa sila ng damit, mas galante pa sila, mas sexy pa sila, mas mahinahon pa sila makipagkwentuhan, yung mga pananalita nila ang bait-bait pero magnanakaw pala. Mas bastos pa yung ako. Mas bastos pa ako. Hindi naman ako magnanakaw. Mas bastos pa ako. Kasi itong mga magnanakaw dito sa ating gobyerno, naku po. Kagalang-galang, nakasuot ng suot, nakanikta. Hindi ko sinasabi na kasama si Sir ano ba ito nga lang? Tiangco? Hindi ka kasama, sir. Of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that. Dito mga kababayan, anong epekto ito? Ano ng buwan na ngayon? Marso na. Patapos na ng Marso. Nangalahati na, 10 araw na lang. Tapos wala pang, kumbaga, ang proyekto natin hindi pa naumpisahan. Napakalaking, wala pang spending sa pera natin na para magamit sana sa mga tao. Tapos nagkaroon pa tayo ng ganitong sitwasyon. Ako po. Kaya, itong sitwasyon, itong status nating gobyerno, imbis na magaan ang pamumuhay ng Pilipino, malaking contribution nila sa pabigat. Magsabi kayo ng isang programa ng gobyerno dito na gumagaan ang pamumuhay ng Pilipino. Wala kasi, noong mga nakarang taon, wala itong ibang binanggit. Ayuda, 5,000 at saka 25 kilos na bigas. Ang tanong, nakalipas na yung halos 2 taon, yung binigyan ng 5,000 pesos at 25 kilos na bigas, gumaan ba ang buhay nila? Ito mga tao na nakapila sa mga AKAP, mga AX, tanungin natin ngayon, ilang milyon ang ginastos ng gobyerno? Nakaahon ba sila sa kahirapan? Tanungin natin, itong mga beneficiaries sa anong mga AKAP-AKAP, gumaan ba ang buhay nila? Masasabi ba nilang, oy, ngayon may krisis, o hindi kami epektado dahil may suporta ang gobyerno, magaan ang pamumuhay namin. Mayroon ba? Diba? Wala. Kaya hanggang dito lang po natin tapusin itong video. Dito mga kababayan kahit pa paano, salita natin dito, pero wala tayong magagawa, hindi naman tayo mapapakinggan, at least malabas natin ang ating saloobin. Ito ang saloobin ko, ito ang opinion ko, ito ang pahayag ko, ito ang nararamdaman ko na nangyari sa ating sambayan ng Pilipino. Hindi naman ako
kumukontra doon sa magbigay ng mga cash assistance, pero hindi yung gagawin mo na lamang na sandalan pag halimbawa wala ka ng ibang magagawa. Maraming dahilan para ma-stabilize mo yung pamumuhay ng tao. Hindi mo bigyan ng pera. Bigyan mo kung paano sila magkaroon ng pera. Yung perang ibibigay mo sana, ginawa mo sana yung pangkabuhayan doon sa mga tao para kahit isang bagsakan lang. Oh, andyan na, hindi na mawawala. Kaysa pera yun, gagas wala na. Hindi na yun babalik. Hindi tama yung binigyan ko po. Ngayon, ilang milyon yung mga nakaraan pa. Yung sa 2024, 2023, nagparamdam na sila. Ang dami nilang mga kas na pinalabas. Pamamagitan ng ginamit nilang mga DSW, ginamit nilang pangalan ng mga politiko para mag-distribute ng mga kas. Magpapila-pila yung mga tao. Ngayon, yung mga taong nakapila dati, subukan nyo, puntahan nyo uli at i-assemble ninyo sa isang lugar. Tapos tanungin ninyo, kumusta ang pamumuhay nyo simula nang kayo binigyan ng ayuda? Gumagaan ba yung pamumuhay nyo ngayon? Subukan niyo yung mga tao na yon. Walang dahil nga nagpunta ngayon sa kung saan sinasabi ninyo na mga ibibigay kayong pera dahil walang-wala. Halimbawa, binigyan nyo ng 3,000, 5,000, sa pagkakalam nyo, aabot ng 2 months, aabot ng 3 months yun. Hindi sila magugutom, mabubusog sila sa loob ng 5 months sa 5,000. Tapos ilang sabi natin, ilang milyong Pilipino binigyan mo dyan. Kung linagay mo sana na nagkaroon ng, sabihin natin na makakreate siya ng job. Itong mga binigay mo doon sa mga senior citizen, binigay mo doon sa mga pamilya na may pag nakagawa sana ng isang institusyon na makakreate ng trabaho, itong mga medyo bata-bata makapagtrabaho, sila na makapag-support doon sa mga senior citizen na kapamilya nila, mga magulang nila, lolo, lula nila. Napakalaking bagay sana wala eh. Walang ibang pinakamagaan na maiisip. Tamad kasi mag-isip. Yung mga tao kailangan ng pera, bigyan mo lang na doon. Para ka lang nananalo doon sa Cara Across. Pag nanalo ka, bigyan mo na ng balato. Parang binalatuhan mo lang yung mga tao. Tapos sabihin na natin na para makatulong tayo. Hindi naman yung tulong yun. Itong mentalidad ng mga Pilipino, iba na bigger mentality, na lagi lang nakahayang yung kamay para maghintay ng iaabot. Pag wala na alam mo mga kababayan na itong mga tao nito na sinasanay nyo na inaabutan ninyo dahil may pakiusap kayo na para maluklok kayo sa posisyon ninyo ngayon. Pagdating sa panahon na wala na kayong ialok nila na halaga, hindi na kayo ibubuto. Parehas lang din. So, domino effect. At hanggang dito lang po. Ito po si Renibay. Salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Hanggang sa muli nating video. Bye-bye.